Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Kim Chiu at Paolo Avellino, booking nga ba sa magkaibang sagot? Coco Martin, binanatan nga ba ng mga bashers? Ang buong kwento, alamin! Ngayong umaga, pasabog na naman ang ating balita. Mukhang hindi align or hindi na pag-usapan ng mga mag-collab team or magjuwang sina Kim Chiu at Paolo Avellino ang dapat isagot nila sa magkaparehong tanong sa kanila ng entertainment media. Tila nabuko tuloy sila sa magkahiwalay na interview sa kanila sa MediaCon na ang kanilang serye. Naitanong kasi kung ano ang ginagawa nila noong Valentine's Day. Sabi ni Kim Chiu, matraffic, maraming tao at sa kanya isinunod na nag-running lang. Pero sumagot si Paolo Avellino na the week before at tila gusto pa lang ito itama ni Kim nang sabihin na a day before. Bumawi naman si Paolo nang sabihin na siguro sa Kim Pao World Tour na lang, utang muna. Kaya ilan tuloy sa mga comments sa interview iyon ay major fail. Naguguluhan sila kung ano nga ba ang tamang sagot. Ayon pa sa comment, siguro Paolo raw ay hindi marunong mag-alibay sa reaksyon at mapapansin talaga daw kung nagsisinungaling. May iba pang nag-comment na hindi daw talaga kayang lusutan ni Paolo Avellino ang bagay na iyon at kaya inutang na lang. May nagkomento naman na guilty raw ang actor. Pero in fairness naman, kahit booking dahil sa magkaibang sagot ay hindi ito binigyan ng negative reaction ng mga fans. Parang nakyutan pa nga ang mga fanay kay Paolo Avellino. Dahil dito ay maraming mga netizens ang nagsabing kinilig talaga sa nasabing interview. Masaya raw silang papanoorin at bagay na bagay silang dalawa dahil good vibes talaga ang hatid nito sa mga fans. May say naman ang mga fans na kapag Kim Pao talaga ay magugulat na lang sila sa mga sagot nito dahil parang gagawa pa sila ng puzzle para masasagot ang statement nila. Pero naniniwala naman sila na masaya ang Kim Pao sa mainit na pagtanggap ng tao sa kanilang dalawa. May nagkomento naman na ang interview ay nag-trending sa social media at pati sila ay napawaw sa naging reactions ng mga netizens. Kung babasahin nga ang mga komento ng mga tao, ay marami pa rin ang nagsabing bet nila ang hindi tugma na statement ng dalawa dahil mas lalong pinag-usapan sila sa publiko. May nagsabi naman na marami talaga ang believe sa kanilang dalawa dahil positive lang talaga ang hatid nito sa mga fans na hanggang ngayon ay waiting pa rin sa susunod na projects this year. Maraming kaganapan pala sa Valentine's Day ng Kim Pao kaya dapat sundan pa ang mga updates nila sa susunod na araw. Talagang busy ang mga showbiz career ng dalawa ngayon sa kanilang personal na ganap at maging sa kanilang showbiz events. Ilan nga sa mga komento din ng netizens online ay iba ang charisma nila ni Kim Chiu at Paolo Avellino kapag nasa interview na. Dahil kahit hindi pa sila nagsasalita, kuhang-kuha na ang atensyon ng mga tao. Parang may something raw sa dalawa na hanggang ngayon ay pag-uusapan pa rin ng mga tao. Say pa ng mga netizens, alam nilang marami pang mga aabangan ng mga fanay kay Kim at Paolo at susuportahan natin ang kanilang TV version ng The Alibi series. This year talaga ay maraming ganap ang Kim Pao kaya handa na ang lahat sa mga upcoming series or movies na talagang ikaka-proud ng lahat. Kay Kim Chiu naman, abangan din natin siya sa It's Showtime lalong-lalo na ngayong araw dahil pasabog na naman ang pananghalian ngayong February 19, 2026. Maganda talaga ang pasok ng araw ni Kim Chiu ngayon dahil puro positive na ang natatanggap niya sa mga fans. Waiting raw sila sa bardagulan ni na Vice Ganda sa It's Showtime kaya pasabog na naman ito sa pananghalian. Sa kabilang banda naman ay pasabog din ng kapamilya at direktor na si Coco Martin dahil nakakakuha na naman ito ng positive comments mula sa mga tao. Maalala nitong nakaraan, inula ng pambabatikos ang actor dahil sa kanyang series dahil sa paulit-ulit na kaganapan sa kwento. Mailan nga ang napakomment na wala na raw katapusan ang tagpo sa Batang Quiapo at sobrang pinapahaba na lang ang kwento pero wala ng laman. Ngayong umaga nga ay puno na naman ng good comments mula sa mga tao.
Ang dami nagtatanggol ngayon sa jowa ni Julia Montes. Si OG Diaz nga ay nagsalita na. May post din ang co-host niyang si Mama Loy Villarama kung saan pinuri niya si Coco Martin at sinabi pang masaya sa set ng FPG's Batang Quiapo. May iba pang nagsabi na talagang ipinagtanggol si Coco Martin. Marami rin na nag-post ng pasasalamat at ipinangalandakan na kung gaano kabait ang aktor. Sa dami nga mga natulungan ni Coco Martin ay hindi naman talaga nakapagtakang marami ang nagtatanggol sa kanya kaugnay ng mga sinabi ng isang tao. Kahit marami mang mga bashers si Coco Martin, ngunit hindi pa rin nawawala ang mga taga-suporta niya na hanggang ngayon minahal siya ng gusto. Talagang hindi iniwan ang actor sa kanyang palabas na kasalukuyang ipinalabas sa ABS-CBN Network at ilang TV channel sa bansa. Pati sa digital din ay hindi nagpapakabog ang series na ito kaya marami talaga ang napawaw sa kanyang dedikasyon bilang aktor at direktor. May nagsabi naman na iba talaga ang pagmamahal ni Coco Martin sa mga katrabaho niya dahil binibigyan talaga niya ng oportunidad ang mga artists para magkaroon ng exposure muli sa TV. Kaya nga marami sa mga tao ang excited pa sa mga gagawin ni Coco Martin at dahil magaling talaga siya bilang direktor na nakuha niya ang gusto ng mga viewers. May nagsabi naman na talagang mamahalin nila ang obra ni Coco Martin dahil hindi lang ang personal na interes ang pinapairal niya kundi ang kapakanan ng kanyang katrabaho ang una. Marami naman ang umaasang magtatagal pa ang series niya dahil nagustuhan ng mga tao ang mga tagpo sa Batang Quiapo ngayon. Talagang iba ang galing ng direktor na ito at pati ang ibang producer ay napabilib sa kanyang talento. May nagsabi naman na detalyado kasi kung magkwento si Coco Martin na kahit ng mga artista sa loob ng proyekto ay kakabahan talaga dahil maraming mga veteranong artista ang napasama. Kaya iba din ang kanyang estilo sa paggawa ng proyekto dahil kadalasan wala ng script na sinusunod at tanging ang mga actual na script lang ang dapat itong sundin. Kaya mas lalong napahanga ang lahat sa kanyang talents na minsan lang meron ito. May nagsabi naman na abangan pa ng tao mga gawa ni Coco Martin sa ABS-CBN at umaasa silang makakagawa pa ng maraming series sa Kapamilya Network. Sana raw hindi ang Batang Quiapo ang huling palabas na gagawin niya sa ABS-CBN. Maalaling nitong nakaraan nga ay lumabas ang chikang hindi muna gagawa si Coco Martin ng series after Batang Quiapo dahil gusto muna nitong magpahinga. Pero wala pang formal na statement si Coco Martin kung itutuloy pa ba niya ang paggawa ng another project sa Kapamilya Network. Hoping talaga ang lahat na mapapanood pa nila ang nagisang Coco Martin dahil excited pa sila sa kung ano pa ang kaya niyang gawin bilang direktor. Nagustuhan talaga nila ang gawa niya at marami pa siyang mapapasayang mga viewers. Congrats talaga kay Coco Martin dahil din sa kanyang loyalty sa network. Marami din ngayon ang umaasang makakagawa siya ng mga makabuluhang content sa ABS-CBN para sa mga taong nagmamahal talaga sa kanya mula noon at hanggang ngayon. Talagang sinusubaybayan si Coco Martin mula na nagsimula siya sa ABS-CBN at hanggang ngayon na malakas pa rin ang kanyang series at tinaguriang sikat na siya sa Kapamilya Network. Kayo, ano ang masabi nyo na nabuking raw ang Kim Pao sa kanilang interview? I-comment na kung papanoorin mo ba ang kanilang TV version ng The Alibi at huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.